with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array, but which becometh women from physical godliness with good works. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, not to use her authority over the man, but to be in silence. Adam was first born with Eve, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, in the continuing faith in charity and prudence with sobriety. Mapalit tayo mga tugaw. Ituloy, ito yung 16 verses, iti chapter 3, please follow with your eyes. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober of good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Likewise must he, the deacons, be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre, but holding the mystery of the faith with a pure conscience. And let this also first be proved, then let them use the office of a deacon, in being found blameless, even so much their wives be brave, not slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacons be the husband of one wife, ruling the children in their own houses well. For they that have used the office of a deacon will purchase to themselves a good degree in great boldness in the faith which is in Christ Jesus. These things write I unto thee, hoping to come unto you shortly. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, receiving up in the glory. So tatakapsat kat ayat ko ay remind na iti previous message tayo last November 17 was also taken in the book of 1 Timothy. And we have discussed chapter 1. I entitled it Becoming Light. Becoming light actually is becoming like Christ. So tatagod ang tayo tuloy iti chapter 2 and chapter 3. And I entitled this message Servant Leadership. Servant leadership. Iti maysa nga leader ket masapol nga servant. Ket iti masapol nga servant ket ada ti tarigagay na nga balid nga leader. So dito ay kagayong ting kapsat. Katantay kitaan iti karit iti daytoy nga passage kada tayo. Because actually in this text kadua nga mensahe iti na-develop. Dua ijay chapter 2 alone, and may sa ijay chapter 2 alone, kadua ijay chapter 2 and 3. So tayo nunaran dahito ay combination iti chapter 2 and chapter 3, which is entitled as Servant Leadership. So unan ni
Apostol Paul kini Timothy akas isunan iti sumaruno nga mangiduolo kada gitoy nga ministry nga narugyan. Can I exhort therefore that first of all supplications, prayer, intercession, and giving thanks be made for all men. So in-introduce ni Apostle Paul iti karit na exhortation na kini Timothy nga dapat iti daytoy nga akeb when the office as becoming a bishop or a deacon. So dito iti na-discuss dito becoming a bishop in a deacon or becoming a leader ket adda iti pundasyon na ket dayta ket babaen iti kararag which is mentioned as supplication, intercession, and giving of thanks, which is actually prayers. Do in binsay-binsay na dagitoy nga iti tarigagay na ket para iti amin nga kunana jay for kings and for all that are in authority, that we may live a quiet and peaceable life. So ibagbagan ni Apostle Paul nga iti tarigagay na iti ministry ket agbalin nga peaceable and godly. Apayaya, nakita na iti biyag na akas maysa nga ministro iti Dios nga numan tarigagay na daytoy aglive akas peaceful ken godly ket saan nga dagitoy da nagbalin nga kuna tayo napnuan iti problema iti biyag ni Apostle Paul, and we know what had become of him. So gapo iti panagkaskasaba na ken panangibingay na iti kinapudno ket nagbalin na nga kabusor iti religious leaders ket nagdarumda kadagitoy da nga kings and rulers iti community. Isu daytoy iti gapuna nga iti insurat na daytoy nga epistle wenno love letter na kini Timothy isu na ket madama nga nakabalo. Amen. So daytoy iti background tayo ditoy. And kunana iti verse 3, ta daytoy godliness, daytoy peaceful life, ken honesty, daytoy iti good ken acceptable iti sight wenno sangwanan iti Dios nga pagdaydayawan tayo. So ito na ditoy iti description iti maysa nga ministry. Masapol nga daytoy ket peaceful, godly, kan honest. Awan iti kuna tayo nga panangidulin na wenno panang-cover na ti angyaman nga saan nga nasayaat, awan iti cover up. Amen. Awan iti anyaman nga saan nga transparent. So makita iti amin nga mapaspasama. Ket kunanay jay tanu daytoy iti mapasamak ket matungpal di pagayatan iti Apo according to verse 4. And what is that? Okay? Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Kanu ti maysa nga ministry ket nakabasi iti peacefulness ken godliness which is truth ken very honest or very transparent, nagdakkel nga matungpal iti pagayatan iti Apo nga ti amin nga makasabaan ket may salakan. Ket no may salakan da agpatuloy da nga suruten iti kinapudno. How I wish matarusan tayo daytoy kadaytoy iti purpose iti maysa nga ministry wenno maysa nga simbahan. Ngem sakbay nga mapasamak daytoy adda dagitoy da nga masapol nga matungpal ken masurot iti biag iti maysa nga agipon iti Apo wenno katakderen iti Apo nga mangidaulo, because leadership is never separate from service. As we serve God, we are all leading not only ourselves but leading others as well. So dumdog kayo, adalang iti talo nga puntos tayo, iti daytoy nga agsapa.
So ito muna, kat servant leadership, we must never forget that we are duty bound. There is a duty. Ada iti duty, winukuna tayo nga akem. Ada iti trabaho nga masapol tayo nga i-perform. Ada ti aksyon nga masapol nga ma-involve. Iti maysa nga servant kan iti maysa nga leader. Amen. Awan iti maysa nga servant, wino maysa nga leader, or maysa nga servant leader, nga awan iti duty na. Okay. So, kunana ditoy, iti umuna nga duty, kat babaan iti kararag. So, timang irugwat, iti maysa nga ministry, wino ti maysa nga obligasyon, iti maysa nga akal, iti maysa nga trabaho, must be prayer. Irugin dayta iti kararag. Kat jay kararag tayo, must be in line jay pagayatan iti Apo. Anya jay pangayatan na a quiet, a peaceful life nga ginagalutan iti godliness and honesty. Isuda ito iti i-remind ni Apostle Paul kay Timothy, taam muna iti kunakaroon ka na tayo, iti pamilya nga nagapuan ni Timothy. Isumay nga nagmayat nga iti maysa nga family ket agpatpatuloy iti kuna tayo nga pamati wenno pa nagserbi kini ako. Saan nga mabalin nga sika kaspay sa nga parientes ket agpatengdakin kadiay iti tarigagay mo dagiti da mga anak ko ket wadda dagiti da nga anak mo iti tarigagay mo ket para kadagiti da nga apo ket tarigagay mo ket para kadagiti da sumarsaruno nga apunto ti anak ko. Hello. Kamanipod kini Luis, kini Eunice, kat isuday ta, ti pamatin da gitoy, isuday to'y iti amo ni Apostle Paul na damot kini Timothy. Isunga kada kayo nga naiyasir dito simbahan nga saan nga gapo di influensya iti parents, sika iti nagrugian na iti tarigagay mo ma-influensyaan iti pamilyam to, iti tumakder to nga pamilyam, and it will go on until the fourth and the third and fourth and so forth generations iti biyag kayo. Saan nga dapat si kalain? Wino saan nga dapat nga ni amam lain iti faithful? Saan nga dapat nga ni ti parents mo lain? Saan nga dapat nga ti lulong wino ni lulam lain? Dapat makita kin ka, taisuda ito iti bagbaga ni Apostle Paul. And makita tayo dito nga duty and respect. Iti dito nga trabaho nga subrakan tayo. Akas kunat dito awan iti maysa nga namati nga awan iti akum na. It could either be you are a servant or you are a leader. Kung iti tarigagay ko akas pastoryo dito simbaan, dagito'y dakuma nga young people tayo, dagito'y dakuma nga kids tayo, kat saan dalang nga agpatingga akas ordinaryo nga maysa nga servant, but for them to be developed akas maysa nga nataraki ken na Diyosan nga leader. At manon iti young people tayo, ngano ang testimony da, may bagada, nga gapo iti training da, iti dito nga simbahan, that they were given that privilege as or an assignment or a work, becoming the boss, becoming the supervisor, or becoming the leader. Sabay ko makakabsat, tama appreciate diyan na kayo sa parents. Because iti na mga parents tata, kat yan masaktanda, no isurusuruan diyan nakda, no maungungtan diyan nakda, masaktanda. Kuna kada kayo, awan iti kamayatan nga institusyon, nga pinatakder iti Apo dito rabaw ti daga nga maisuruan iti anak tayo no saan nga iti simbahan. Saan nga eskwelahan? Kamayatan ko nga di balay. No saan man nga diay iti mapaspasama kada tayo, takaduan kada tayo, kat na in love tayo iti anak tayo. Hantay mo kayat nga bautan, hantay mo kayat nga yamyaman, isu nga ti mangyari na spoiled na. Ano umay da dito simbahan,
pasaway da. Makasitar ko data, pasaway da iti sumagmamanong nga bulan. Uray tawan. But eventually, dapat na at balindan to makasla kadag ito'y da nga ubing kayo. Ang muda nga gawin iti Bible, ang muda nga ma-develop da as leaders. Amen. Nalipatak na agad na ito'y napuyutan niya. Diyan na agad mo gawin bigay. Joriel. Lulu. Joriel, Lulu. Pastor. Napuyutan eh. Naku sa balay, kat isumat. Rupa-rupa, kat isumat ang rupa nga makaling. Yan. Bari. Boitong. So nakita nyo, nagitutan nga ubing tayo, nagitutan nga po tayo, naglugi nagitutan nga pasaway. Hanggang natata, pasaway na pala, makita tayo, agda dyan, progress da. Nagita na iti, mang parparagsakin niya, kakaro makikita ni Hans nga, agbalbali, why na Bible mo pa rin. Ganam, hold it properly, that's no niya, di may points nga kwa dito, ilistam. Sige nga, parwar mo, ang dito bagyukot na kalabag kita, parwar mo to, kurado niyo, kasya. Kung saan kayo ma-develop, ang kayo ma-train, tubig kayo, ang kayo kayo man nga ma-train ng lumakaygay. So nga ni Ago dito, isuto man ng kagkanta no next. Damagang kantay dyan kantang, so nga kamali ka, ta nakakarga dyan cellphone dyan kantana. Di ba Ago? Dyan cellphone na eh, binubungon na lang dyan sungsit si. So awan hindi ang makita dyan yung matak, imbis na upat-upat pwede ito eh. Ang mga mabasang na gaya na pamigay, so nga, biglang mauawan, may pagdiyamay. So siya man ang kagkanta ng next. Ako na dyan, verse 5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So the emphasis ni Apostle Paul dito'y kat dyan aramidan ni Timothy akas may isa nga servant kan agbalin ko nga leader kat nakasintro kini Kristo, which isuti kunana ijay verse 4, the knowledge of the truth. So iti kinaputno kat inbiyag kan inladawan ni Kristo. So no kayat mo nga mamuan ti kinaputno, masapol nga mamamong siya sino dahil nga Kristo. Because He is the embodiment of truth. In each and every believer is duty bound to be what? Not to be like Paul, not to be like Timothy, not to be like Moses, not to be like the life of the prophets, but to be like Christ. Daita, iti duty tayo. Our duty is actually to become like Christ. Pakulan na di verse 6, who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. Awan sa bali. Una ni Apostle Paul, actually, pagbaga ni Apostle Paul, mabalin nga yan, admire mo siya, akas leader mo, akas siya, tinangwinkin ka, yung kaya't kung nga ibagakin ka, na haan nga siya, tinatay para king ka, ludikat ni Kristo lang. Amen. Iso nga kahit kung nga ibaga kada kayo dito, ikaten tayo, jay, pag, daydayaw iti tao, mang itang tandudo iti personality, mang itang tanok kinyada, awan sa baling ang tayo tanok, ludikat ni Kristo, because sabi ni Apostle Paul, He gave Himself a ransom for all. At sabi niya sa verse 7, na siya rin ang dahilan para ako ay ma-ordain isang preacher. At katulad mo rin, hindi ka lang preacher, but you are the embodiment of Christ.
you should be like Christ. Tapuna na dyan, I am ordained a preacher, and the word an apostle means sent out. So the word nga sent out was already, the word apostle already kunots. Iti trabaho. Apay nga naikam ka, iti akam. Apay nga da iti mission mo, because you speak the truth in Christ and you are not to lie. Again, babalik ka doon sa verse 4. Anya iti kunanay dyan. Iti mission tayo, iti makita ijebiyag tayo, kat awan sa bali, no saan nga ni Kristo, kat saan nga dyan, palso, winulize. Isu nga iti maysa nga magibagbaga nga namati, magibagbaga nga kuna tayo nga naisalakan, and yet, saan ka nga agsulsulwin? Saan ka nga makisishare iti gospel? Ano nga isishare iti gospel? You're actually living in a lie. Taawan iti maysa nga tao nga dati gusto nga kapanunutan nga idinaawat na kay kamayatan nga damag ket itatalnganan. And yet iti simbahan iti magibagbaga nga namati ket Kristiyano adu iti kasjay kada tayo nakalkaldaang nakaliliday nga kasasaan. Ano di may bagbaga, namati ak, Kristiyano ak, namapan nga eksakto mo at serbikin niya po Diyos. What makes you to excuse yourself? It is because we are already living a life of lies. At sabi niya, a teacher of the Gentiles in faith and verity. Pag sinabi natin verity, tudo, consistent, committed, saan nga dyan, padas na hindi nung napadasang sumardangkan, saan nga diay itibiyag, ngay pagbaga ni Apostle Paul. What is that? We have a duty in respect to the work assigned to us by this man or person who ransomed us. And then secondly, because in verse 8, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath in doubting. So in dubli naman, dahitoy iti main qualities, iti may sa servant, wino may sa na leader, a prayerful life, not only that he prays, but he put his prayer into action. Mawatan tayo. Nagado ka na tayo. Kahit tayo matumawat iti blessing niya po Diyos, karapat dapat ka ba sa blessing niya? Makinig kayo dito. Gusto natin ang pagpapala ng Panginoon. Gusto natin ang ipahalaga ng Panginoon ng ating mga dalangin. Pero ikaw, nagsisilbi ka ba sa katotohanan? O emotional ka? May pinapahalagahan kang iba kisa sa Panginoon Diyos. Mahirap po yun. Kaya nga sabi niya dito, without wrath in doubting. Ano yung wrath? Ito yung kinamumuhian ng Panginoon. Nagagaling ka na dahil sa ministry. Nagre-rebuildi ka na dahil sa ministry. Hindi ganun. Huwag nating gawing rason ang ministry na yun ang ginagawa ng karamihan sa atin para i-blame tayo ng ibang tao. Higit sa lahat ng ating mga kapwa mananampalataya. It is okay that you will be blamed by unbelievers. Sabihin nila, ay, simbahan lang tiyampon na kita. Kung kunan na kita nga kids. Pastor, ato di maawis ni kuma. Kung kunan na kami nga, iparin na kita nga ubing, apayaya, kamalala daw kami kanong agawin.
So, diyan makikita ang unbeliever nga sa paminsan lang ang maladaw, ang mo, kaya gagawin naladaw ka lang kayo kay alas 10, alas 15, during anniversary ng putya. Na makita na nga naladaw kayo, hindi ko na nga kasjayin, ikipractice kayo, right? Malaladaw tayo ko, inyet, sa pa doon, nasapsapa pa eh. During the anniversary lang, nakasagsagan i-practice, kung preparation tayo, we know we want to enjoy it, iso mo maladaw tayo mga agawin. Kada ito yung unbelievers, they do not appreciate it. Right? Yung kada kayo mga believers, yung tupay nga kayo na agawin, happy fellowship kayo. It becomes joyful to us. Pero yung i-blame mo yung ministry, ikaw mismo na isang believer, kasi hindi mo nagampanan yung responsibilidad mo, ikipamilya mo siya, sino man na tao, nga dapat makita dahil ni Kristo kin ka, that is wrong. Kaya mga panalangin natin, hanya masusumbatan, because that is what we are doing. Sampai ko magagayin dito sa tamaawatan tayo na ito eh. Because the second point tayo was mentioned in verse 9, hanggang na verse 15. Anya na ito eh. Our D minor. Pangalawang bisis, nagagamitin ko yung word na D minor. Our actions, our behavior. Pag sinabi natin D minor, yung ugali natin sa loob ng bahay-sambahan. Ang ugali natin na dapat makita, kaya D minor kung saan nga naidulin. Kanya nga, D minor tigas to. Jadi kakasya, jadi maawatan nyo na kakasya, di tao. At, agsasadot. Pag mo agsasadot ka, nagbibiro ka 500. Dapat na church, saan tayo magsasadot, right? Nakaumay dito yung simbahan nga, linay ka to eh. Umay ka dito yung nataraki ka, you are facing the Almighty God, the Creator of the heaven and the universe. So dapat pag andito ka, hindi kayo naantok. Ang kagsisuyab, dapat mabahin ka eh. Padason nga, Diyos ko lang kung nagsuyab ka, kung kayo ka di teacher. Noon nga ko na nga, you again, what are you doing? What are you doing during that time? Are you not sleeping? Sabihin ng teacher o muna na, ay, very good itong student ko. Ikap na, very ganito matulog ka. Awan, iti-usto nga kapanunutan na teacher ni mga kanilis dyan. They will scold you why, they will correct you why, because they want you to learn. Amen? How much more it is ang wana niya po Diyos. And yet, look what we are doing. Nakalang nga, bugbog-sut. Suyab ka nga suyab, saksakan ni sikat yung oxygen. Iso nga doon tayo dito eh. Hantay nga panunutan, hindi tayo dito eh. Is to be the servant. You are here as servant. And you are facing the Lord Almighty, the Master, the Ruler, the King of the universe. Pupunta din lang, yabang-yabang natin. Kasi tingnan mo ito. In like manner also, that women adorn themselves in modern apparel, modest apparel, with shamefacedness. Ano pa itong shamefacedness? Rupa, nga saan nga mangibabain? Sige man, nga rupa nga saan nga mangibabain? Bagis, smile. Sige man, nag-smile kayo man. Nag-smile ka man, ilo. Kasta dapat tirupang dito eh. Mga dyan tirupang ba't? Umaga dito sa kanto nakasimangot. Pagpakatawa na ng kita niyo pati ni Boy ito nag-isip-isip. Mawawala na eh. Shamefacedness. Walang anumang itinatago yun. Kasi alam mo, ng mga kasalanan mo, nanalangin ka kanina, na patatawarin ka ng Panginoon, and you are acceptable before His throne. Amen. Modest apparel. Modest yung attire mo, right? Hindi nakuha dito yung mahal mo.
Kamsa, manunay ka dress mo. Kahit binulod ko lang dito eh. Huwag ka babain. Siyak na ito eh. 5,000 na ito eh. Oh. J blouse ko, 8,500. Oh. Sika, binulod mo lang, mangibabain ka. It's not regardless of the amount in value. Amen? Numay ka ditoy, among ngay sa ganaan masapol nga ibalog na gitoy, han nga gapo na balog na gitoy, kakasyan umanong siya, ang balbalinan nga fashion show. Saan kayo nga congresswoman, ang congressman, nang mapanda dyan congress, nagduma-duma tibado da, ay, iriluda pa'y dagay na nagingina, ang baringkos na pa'y dagay na nagingina, we are not like that. As long as andyan yung modest apparel sa atin, kaya palagi ko sa mga batang ito, tinuturuan ko, pupunta ka rito, isimpang nito sa sapatos mo. Dapat na naka-black shoes kayo muna. Binuhan na black shoes, kaya panggimong. Saan kayo mo may dito na naka-jogging pant? Binumay ka dito na naka-short pant, apay mapang tayo basketball. Nung ada na kita pinusupo, Pastor, God look it on the heart. Pero sasabihin ko, kung ano yung laman ng puso mo, yun ang makikita sa buhay mo. Amen? Anong sabi niya dito? Huwag naman yung gold. Sino may gunto sa inyo? Ay, ni Mara, Mayra. Ano yan? Tunay yan? Intinda ka rin niya papalitan, lagay na fans mo mga binero. Pearls! Sino taga-pearlas na kalakay? Di ba naman yan? Daming kinyana. Taga-hang ka man yan, taga-Pampanga. Costly array ito. Kaya naginina. So, umay ka dito yung church, saan ka tapno agdayo, tapno ikumparam dyan, padong, ipakitang dyan sapatos mo. Oh. Pati dyan, brace. Sino ka dapat naka-brace? Kita mo dyan brace mo. Kita mo, ito dito dyan, doktor. Nagina dyan, bahay ko kanya na 50,000 pampira. Hindi ka ba nahihiya? May libre na yun. Nagagadadan din dentist rin. Birok na iti. I-report na nga, isutakot na kargaan. Yung kanina ni Katwak kita, ni Engineer Balagot, at biyahe pa iso nga mapanjel Manila, tapno libre, jay brace nga ito dati niya na. Kaya na nga, bayad din ang inang ko na, ako kanina po nga libre, dahil ito na, dentiste, kita na ito dati client na, tapno, agarami dati kastoy, and libre diyan. Yung sika, kaya nga bayad. Oh. Diba, nagparibat kayo di, yun? Dati riban ko, kastoy. Malay ko dyan sa riban. Basta di malagi po di, nagkulot na gito na nababaklat, kanda ka naman manang midi, dyan, bulong ti patpadli, ti paala na kinyak. Amoy dyan patpadli, dyan amoy. Dyan bulong na dito, di ba, dyan stick na nga dyan. Dyan ti igalong na dyan buhok na. Tanangin na ko dyan, magatang nga pang-curse nga, nagana dyan, dyan plastic. Nung na kayo na ta, duma-duma nga arte. Isupay ti masaksaktan mo, ang mapagbagyan na kita. And yet, the Bible is telling us. At sabi nga sa verse 12, verse 11, let the woman learn in silence with all subjection. Oh. Pambira. Mga men, makinig kayo dito, pambira yung nag-i-amen, mga ladies, ano kasasabi nyo? Mas malakas yung amen. Nagsasumisigaw ba sila? Hallelujah! Pagkatapos yung mga men. Ito yung nasa Bible, I suffer a woman to teach, not to use of authority over the man, but to be in silence. Yan yung mga dividor. Example lang ito. Na kahit man ang aminin natin, mas matalino silang mag-memorize, mas matalino silang mag-memory verses, chapters pa nga eh. Kisa sa mga men, huwag niyong itulok wino ipalubos na isudat yan kasaba. Amen? Dapat when it comes to preaching and leadership, mga lalaki ito, binabanggit ni Apostle Paul, dyan kasi ang titindi ng mga ladies, mga character, during the time of Apostle Paul, andyan si Lydia, di ba? Sila pang nagturo sa mga ibang leaders Si Diminar na isudang mag-asawa.
Sino pa dagitoy? Dalula kini mama na. Napipingat ka mature nga believer. Ngam saan na nga imbaga, nga saan nga dagitoy dati dapat nga gisuro. Sika Timothy. Kantugit kita ni Timothy tibagi na, yang iso na, kanuma nagbabain. Nung kuna na, saan ka makikita kinka, iti, gusto nga pa. Iso nga awan tiksintit kada tayo, nuada kada tayo, gusto nga pamati. Men. Saan mo makaya? Pagbagan dyan ba isang nakapsat ito'y, anak manang kadal, niya tibaga na, kanyati ko na ni Moses, awan ti nasayat nga makita nga rumar tiniwat ko ako Diyos. Managbabayin na kunay, kunan ni Moses, yung kunan niya ako Diyos, I will put the very words in your mouth. And you will speak my words. You will be as God as to the eyes of them. Pag nagsasalita ka, ang Diyos ang nagsasalita, pampihira napakatindig pagpapala ng Panginoon kay Moses. Imagine that. At kung ano man ang desisyon mo, desisyon ng Diyos yan. Kaya ikaw, Moses, sumunod ka lang. At yun ang sinasabi ni Paul kay Timothy. Kasi anong ganyan? Yung D minor, in worship sa ating pag-worship sa Diyos. For Adam was first formed than Eve. Kanyo? Kung sino tinasulisog, medyo natarakimat ni Apostol Paul na nagkuha dito. Tinasulisog kat jay babae ng gaputa ni Adam kat ay ayatun na jay babae sinmurot matisog. So ibagbaga ni Apostol Paul kinyana noon niya kagito'y lang ang kapo na akas may sana lalaki si Kati Agli. Amen? Hanggang sikat sumursurot, dapat sikat mangidaulo. Iso nga kada tayo nga kalalakihan dito eh. Uray man ang yati ibagbagan ni bakit mo, tumakder ka di kinapuno using the word of God. Nakalain dyan, bakit mo nga agtutan? So what? Ano nagapunta nalalain nga agtutan? Nalalain ti math, nalalain ti science, nalalain ti history, nalalain ti physics, nalalain ti anyapay. Robotics, Mami sa tang advance nalalain iso na. Ngam siya dapat nalalain ka when it comes to decision making in response to the word of God. Hindi, bakit dapat dito tayo? Asidog tayo kisimbahan, dito tayo worship tayo kinyapo Diyos. Dapat palaging ganun. Don't ever consider economy, don't ever consider pagtitipid when it comes to the word of God. Are you listening? Kung minsan, iniisip kasi natin ng pagtitipid eh. Meron ba sa Bible? Magtitipid ka dahil sa salita ng Panginoon? Hindi. Kundi ang pananampalataya. Adam was not deceived, but the woman being deceived and was in transgression. Kunana niya, verse 15, notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith, in charity, and holiness with sobriety. Ang tindi ng sinabi niya sa mga kababaihan. So sana, itong mga kababaihan natin, ito na, childbearing. Mga nakapag-asawa, magkaroon kayo ng childbearing. Kasi itong magpapatunay at sinasabi niya na kayo ay susunod sa kalalakihan. Like ito dahil iti may isang problema. If they continue, yan at magpapatuloy ka sa pananampalataya at saka sa charity, ano yan? Sa mapagbigay, mapagkaloob, at saka sa kabanalan with sobriety. The qualities of a woman is contrasted with the qualities of man. Ito ang dapat diminor natin sa church. Amen? Malaglagi po, this historian, speaker tayo, may papandag ito na nagapukit ni Jack Hiles. Pag umayda dito, ikat mo naman lang Jack Hiles doon. Kung yung Jack Hiles, susunod ito na itinyo mega churches in America. When I researched the ministry na, in Kararagan na, in Mabasisunan, in Kararagan na, di nagtakal na iskulahan nga, agbalin nga iso iti headquarters da, and God answered that prayer, so naalala da, iso nga nagado iti uray Pilipino, kahit na agbalin na Jack Hiles. Maday din ang mamok na nagabukin ni Jack Hiles, kating bagana iti ins and outs iti ministry. Kunan natin nga pastor, who become my friend, a very close friend. You do not know that they lead me to swallow goldfish just to invite young kids, young people to come into
our church. They made us to do great things that are worldly, just to invite people to come to church. Is that biblical? No. Yung compel them to come means to do it in truth and in love, but not to do magic tricks, which is actually witchcraft, just to invite these people to come. Kung nandiyan may sangkarot nga kamsat, taga-kamsirin, napan diyan kay Amerika, tamdulan, mapundo niya simbahan, agduda kay kita, nag-attend, ibang balay na buhay because they offer foods. Masapor nga dadya McDonald's, burger, nga ada-anaanda, before service, kan tinatuma after service. You do not offer food so that people will go to church. And yet churches are doing it. And they think it's alright. No, it must be based on truth. Diminor in respect to worship. So ang nga mabaling nga luklukwan tayo, ang nga mabaling nga dahil tirason tayo, tapos makapagdayo tayo pinaproduce, it's total submission or servanthood. And lastly, God, chapter 3. Our duty in respect to work. Second is our demeanor in respect to worship. And our discipline in relationship as workers. In relation to as workers. So dito yung kakabsat chapter 3, kunana, the desire of the office of a bishop. He desired a good work. So akas may isa nga lalaki, nagpasdagi na bababayin. Ibaga na, nga dito dapat ipakita kadat kayo. Nang runakin ka, Timothy, you are desiring to become a bishop. And then later on, kadagay na mga men or aming men to become a deacon. And their qualification is almost symmetrical. Amen? At dangay ti disiplina, kunana, the office of a bishop desired a good work. Nung titarigagay mo, kat ag-isuro ka, ag-kasaba ka, ag-balit ka nga leader. Ito na, from pagiging servant and you want to become a leader. Ito na. You must aspire to be blameless. Yung blameless dito, hindi yung wala kang kasalanan. Hindi. When you speak to blameless, tingnan nyo dito. Ang ibig sabihin ng blameless, hindi ka dinadahilan para ang isang tao ay hindi lumago. Ito natin problema tayo tata because we put accusing fingers to certain individual that they are the reasons that they do not grow. Aday di may isa na dating ang membro tayo dito. She confided, dagay pa nangyari kinyana, hindi balasan kay suna, hindi may isa nga yung people. And kiyay iti rason. Apay nga saan nga nasaya at iti relasyon na, kini amana, at kini inana, which is not proper. Because once you become a believer, lahat yan, makakalimutan mo. Amen? Ano man ang kasalanan ng magulang mo, pag ikaw ay naging believer, mapapalatan yan ng pagmamahal, ng pag-unawa, at higit sa lahat, pagsunod. And vice versa. Ano man ang kasalanan ng anak mo, mapapalitan yan ng pag-unawa, pagmamahal. At higit sa lahat, yung pag-lead sa kanila para mabuhay sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Dahil ito'y dahil problema kakabsat inside the church of God. Because there are people who think otherwise than what is being preached here. Sabi rito, blameless and the husband of one wife. Maraming nagsasabi, Pastor, bakit si Abraham, 2 o 3 asawa? Bakit si Jacob? Bakit? Dahilan ba yung ginawa nila, pinayagan ng Panginoon? Hindi. Actually, yun ang dahilan kung bakit may mga kaaway sila. Nagkaroon ng problema yung kanilang buhay. Pastor, may divorce naman sa Bible. Hindi mo man nabasa na ayaw ng Panginoon yung divorce? Pero sa katekisan ng ulo ninyo, sige. Pero ito dapat ang requirement dyan. At ang isang nag-divorce na lalaki, hindi kailanman magiging pastor. Hindi kailanman magiging leader. Why? Because of the violation of this. And yet may mga pastor tayo na ganyan.
tinatanggap ng congregation kasi hindi nila alam yung Bible nila. Kaya mahirap dito, yung hindi mo alam yung Bible mo pag naniniwala ka kasi marunong magsalita yung isang pastor o yung isang leader. Hindi. Husband of one wife. At walang naidagdag yan na at a time. Or at any time. Kasi ganyan yung mga actors, di ba? Ang sabi ng isang sikat na actor, ako, one woman, one ako. Pero kung bigla naman, dami niyang asawa. Pero each year, nagpapalit siya. Hindi ganun. Amen! Hanya kasjay, itibiyag, itimay sana naman. Pasukat-sukat, panayon-nayon. Vigilant, ito na. Ano yung vigilant? Naobserbahan mo yung lahat. Nakikita mo yung mali. At alam mo yung tama. Dapat dito, hindi lang alam mo yung mali, pero hindi mo alam ang tama. Vigilant means you are sane. Sane ka sa mga decision mo. Hindi ka lasing. Hindi ka lasing ng kapangyarihan. Hindi ka lasing ng power. Kasi maraming nalalasing pero hindi sa alak. Nalalasing sila sa power, sa karangyaan, sa pira. Kaya nakikita lang nilang membro, yung mapira. Nakikita lang nilang ka-fellowship nila, yung mayaman. Marami akong alam na pastor na ganyan. Hindi dapat. Amen. Ano ba sabi dito? Napakarami. Sober of good behavior. Yan. Good behavior ba tayo? Nung minsan, pag nagito yung problema tayo, at tahimik-tahimik tayo dito sa church, pero sa bahay tayo ang naninigaw. Lalaki ang sumisigaw. O yung kabaliktaran, lalaki yung sinisigawan. Lakay! Naglabakan! Lakay! Nagplansyakan! Dapat ibagada, nakalutukan! Okay lang dyan, ibagada dyan, iligi, ay nagbayo ka na! Di ba dyan, nagbayo, lalaki dapat diyan. Okay lang dyan dyan. Kung ibagam, naglaba, nagluto niya pa diyan. Nagplansya, kas kada nag-inaw. Sampay, naglampaso. Sobrang matletan. Hindi, dyan babae at dyan nga nakadikwatro, agsilsil po. Kung ano natin, aramin na natin, nananalang mo, charge sa silpon na, ibaway kayo. Ang pangit ng ganyan eh. So, dito yung mga discipline na dapat natin gawin. Rule it well with his own house. Ganito ba tayo? O may mga anak tayong rebelde? Kaya saan po, tingnan natin. Kasi ang relasyon natin sa Panginoon para ilagay natin sa tama. Pag may mga anak tayong rebelde, i-submit mo yan sa Panginoon. Panginoon, susundin ko ang gusto mo at alam ko ikaw mapagbabago sa aking anak. Hindi ang ikaw ang nagsasabit sa anak mo. Sinusunod mo yung mga gusto nila. Ito't mo amin di kayat na, tatiyan mo. Sumbatan niya ako Diyos ni kararan mo. Saan? Nung nakita dapat rebelde, dapat na ito't mo dyan gusto nga disiplina para kinyaran. Not a brawler, not covetous. Dati ang mukha dating ang mental dito eh. Awan natin ang harapin na, bilbirok ti kaapa na. Bilbirok ti kalibdibati na. Hindi na data. Nagito na iti problema. Not covetous. Nagito na pa, amo iti covetous. In-explain the speaker tayo tayo. Bagin dito eh. Nung iti covetous, bagin data. Nagito na iti problema kakamsa. Awan natin panpanunutong kung saan na sika, hindi dapat na makakadong, wino makinkinabang. Awan natin kung na tayo dyan nga mapagbigay nga uhaling. Wanya pati kung na dito eh. For if a man know not how to rule his own house, how shall he then take care of the church of God? At sabi niya pa dito, not a novice, hindi siya baguhan. Dapat alam mo ito, kaya dito sa church, nag-undergo tayo ng mga training. Dumadaan tayo sa mga Bible study at yung actual training natin dito, yung preaching dito is just theory. Pero yung application niyan, kung ma-involve ka sa ministry. Ang problema dito, marami sa mga men natin dito, maraming alam sa theory, pero sa application, wala. At yun ang problema. Marunong tayo, pero sa katotohanan, wala pala tayo. So, kung na nagarot, ada iti
sasaw nga kunan na Biblia, and the last shall become the first. Yung mga baguhan, sila pa ang mangunguna sa katotohanan sa pagsilbi sa Panginoon kaysa sa mga nauna na nagsasabi na sila ay na-train, sila ay may alam, sila ay marunong, pero sa kanilang buhay hindi mo nakikita. At kinumpara diyan yung deacons later on. Kaya sabi niya dito in verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Kitain mo kani kakabsat, iti kaimportantiyan iti simbahan. It is the pillar and the ground of the truth. Nung mabayagak man, na-expectaran ni Apostol Paul na rumuwar pa lang isunay. If I tarry long, kapag mapasyar ko kumada kayo, but sooner or later, amo tayo mamatay sunan. Dapat mong alagipon, nga dayta nga simbahan, isu, iti balay iti apo, isu iti pillar and ground of truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. Yung magpatuloy ka sa kaluwalhatian ng Panginoon, sa magiging makadiyos, ay unti-unti, unang nila, isang gabasik, nga agbalin nga klaro kin ka, dagay the mysteries, na saan nga nakita, itidaduma, na saan nga nagpatuloy. Nung sika kabutan, patuloy ka, yung ito'y dapat makita. Anyat ko na jay, sin of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive it in glory, which is none other than the Lord Jesus Christ. So makita tayo the embodiment, we know the physical fulfillment, iti tarigagay ni Kristo, iti amin nga agserbikin ko na, kan amin nga gaspar nga leadership, nga titi leadership, anya diay balig. 3 points. Servant leadership, our duty in respect to work, our demeanor in respect to worship, our discipline as workers. So sabi ko mata, sabi ko mamalipatan dito eh. But iso dito eh, mag-encourage ka na tayo na patuloy. As we move to close in 2024, dito ko mati magpalpalagin ka na tayo in 2025 to have a victorious and triumphant year ahead of us. Kumakil namin and let us move to the Lord. So I will not make the invitation long. If you know somewhere along the line that in one way or the other, at dagayang iti-duty kayo, akas may isang agipon niya, why not bow down or kneel before God? Sabihin mo, ako, na ito eh, as may isang namang good, very faithful lang, iti work assignment ko, akas may isang estudyante, saan ko nga kaya't naaglangan, aming assignment, maraming ko. Aming ay pabasa na kinyak at pasado. Mabayin ang ako Diyos, akas may isang na mati. Saan ko kayo na mabasa iti Bible? Saan na kayo na makapagkararapin ka? Saan ko kayo na maitad gusto nga disiplina iti bagit? Ganang ng runa, saan nga makita ni Kristo iti biyag? Akas may isang asawa nga babae, akas may isang asawa nga lalaki, akas may isang anak, akas may isang barut at balasi. Pangasin ako Diyos, na makita ko na iti ugali, iti pamati, kan aramid, kan biyag ni Kristo. We have a duty. And then, anya kadi iti dimino tayo, anya iti kayo tayo may pakita dito church. May isa nga naariwaw, may isa nga kanayon, kaya iso na lang iti mabagbagaan. Awang kadi iti panagbain tayo, ang panaibaga ako Diyos. Sapay kumata nga i-express ko, makita iti panagbado, makita iti panagkugalit, iti panagsaok, iti pudno nga namati. Kapuna na ito. Nagrangarang ka iti biyan. Kaniti disiplina. No, dagito'y da nga athletes, ang training da. Kontrolan da iti kanunda. Saan da nga kayat nga i-compromise? Iti ayayam da. We know iti sports na kayat da nga magkiayayaman. Nung apay nga kalatayo nga Kristiyano,
Awan ti disiplina ka natin. Sapay kumakakabsa. Kasi makita tayo dito ng qualifications. Iti agbalin nga servant, kan agbalin nga leader. Ada kumati disiplina ka na tayo. Litlikan tayo, iwasan tayo, dagiti nga mali nga banbanan, nga mangdadaol iti testimony tayo, mangdadaol ti daytoy nga lasag tayo, kanang nangruna, mangyadayo ka na tayo kini Apo Diyos. Let that be your prayer. Apo Diyos nga madadayaw, adatoy kami tatangag sa yaman kami unay, kada ito'y nga pamalagip mo, pamagbagam ka na kami. Kung sapay kumata, isuti may biyag ni, kasmay sa nga agipon mo, kung nakasmay sa Apo Diyos nga mangidaulo, iti pamilya, kung iti simbahan, iti ministry Apo Diyos, iti Bible study, iti gospel class, iti solo winning, kung nangruna, iti buo Apo Diyos, na simbahan. Makita Apo Diyos ni servant leadership, saan lang nga kadagito'y nga lalaki, ludigat pati kadagito'y nga bababae. Salamat Apo Diyos ni daytoy. At masurod mi dagito'y nga prinsipyo kung kinapod mo. Saan mi nga i-compromise, kung saan mi Apo Diyos, nagbiro pirason kan excuses, tapno, jay kayat mi masurod. Ludigat Apo Diyos, karigagan ni, kami kararag mi tata, tulungan na kami Apo Diyos. Tapno matungpal, iti planong, ken, iti pagayatan, iti biyang kukulang malisa. At dajay baligi, at jay nasayaat Apo Diyos, na pagtungpalan mi, nga kay gayawan, iti nagal. Denggam Apo Diyos, na ito na makararag mi, ang pakaasikan din ka, akas may sangama, akas may sangay, tulungan ka ito na payuntos. Sabi ka godly, faithful parents as they can be. Uray man nagiti professionals. Awan ti ang yaman nga gatag. Awan ti ang yaman Apo Diyos nga trabaho na mangyadayo kinyada king ka. Nasin Apo Diyos at dala tayo ti faithfulness, contentment, and joy na makita kinyada. Yung priority Apo Diyos kaya pa nagserbi kaya panangidaulo itibiyag itipudlungan naman. Tama na gito na estudyante may pangasin Apo Diyos. Asay kumindi man to you. Nagbalinda Apo Diyos, na godly, nang nangruna, righteous, iti amin nga decisions na. Nangruna, pertaining to the family, kung nagito'y panag-eskwila, and their relationship with others. Tulungan ta kami Apo Diyos. Tagutin na ito'y nasimbahan, nagbalin, nag-ground, and pillar of truth. Magsuha ko Diyos kita. Sa salamat, si Kati mapadayawan kang may tanong. Na itidawang ng ginaga ni Cristo ng lupi sa lahat ng the people say, Amen. Sa salamat ka nag-isip ng Valenzuela Apostles that visited us. Invited nila tayo. Sama din yung lunch din sa Garden Church because it's our victory Sunday. At uray pa na ito yung kakapsat nga, kawagin siya po lalo. Hindi kayo sumasa